Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Sa na mabali, papunta mo tama. Alyo pagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time, bro, saglit lang to, tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and stole, namin choice mo, walang sa gabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa, pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. This good every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quiet. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Dalaga Home Depot.
Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababati. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababati. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Isang ligtas na araw sa inyong lahat mga katropa. Welcome sa OLP on Air. Ako si F.O. Manuel Benitez o katropang Eman. Ako ay ang Chief Excess ng Rapu-Rapu Fire Station. At ako naman si Katropang Wines. At ako ang Chief EMS at Chief Operation ng Rapu-Rapu Fire Station. Sa ating episode na ngayon, nais namin simula ang pagbati sa lahat ng mga opisyal at personnel ng Bureau of Fire Protection. Magsisimula tayo kay ating DFP Officer in Charge na si Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil A. Conchu, DSC. Good morning po, sir. At ating Regional Director ng BFPR 5 na si Fire Chief Superintendent Juanico F. Maslang, DSC. Good morning po, sir. At sa ating arda ng BFPR 5 na si Fire Senior Superintendent Walter B. Marshall, DSC. Good morning po, sir. Sa atin naman na Regional Director for Operations, Fire Senior Superintendent Bernadette D. Madrid, DSC. Good morning po, ma'am. Sa lahat ng command group ng BFP Region 5, isang magandang ligtas na araw po sa inyong lahat. Sa ating Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Derrickson P. Miraflor, sir. Good morning. At sa ating Officer in Charge ng Rapu-Rapu Fire Station na si SFO1, Yasser M. Corogo. Sa ating butihing Mayor ng Rapu-Rapu, Honorable Mayor Rogel A. Galicia. At ang local LBFO officer, Ma'am Ira Mataliet, at sa lahat ng responders ng MDRRMO Rapu-Rapu, isang ligtas na araw po sa inyo lahat. So, yun. Isang pasalamat at obligasyon sa ating komunidad.
Binibati din natin ng ligtas na umaga ang General Manager na si Alejandro A. Alianza of Alejandro Broadcasting Network at kay Sir Jonathan ang Technical Director. So please follow, like, and share sa ABN. So ngayon po, pag-usapan natin po yung recruitment. Ano ba, katropang Eman, yung recruitment ba? Ano ba yun? Ngayon kasi sa pag-usapan natin ang recruitment sa bilang Fire Officer 1. So yan ang inaabangan natin lahat. Oo. So simulan natin sa mga initial requirements na kailangan. So ngayon, yung mga gusto mag-apply sa Rapu-Rapu na gusto maging bumbero, nandito na yung mga requirements na kailangan nyo. So simulan muna natin sa eligibility. So the initial requirements natin, ang una is yung second level eligibility. Kung ikaw ay CSC, professional passer, bar exam passer, or board exam. So yan, kailangan nyo po yung eligibility niya. So meron naman tayong FOE na exam para naman sa pharmacy. Tsaka meron tayong tinatawag na bago na honorary graduates. So ina-accept na yun na cum laude. So yun yung bago ngayon na kailangan nila para maging eligible sila para makapasok sa Bureau of Flood Protection. So yun. So meron naman tayong marina. So meron naman another eligibility. So kagandahan kasi medyo dumadami na yung eligibility na pwedeng makapasok sa atin. So yun. Tama ka dyan, sir. So ngayon, ang kailangan i-secure is dapat meron kayong one photocopy and one original certificated na certificate of eligibility from the civil service, PRC, or sa marina. Sunod naman is meron kayong certificate of live birth, and kung kayo ay kasal, marriage certificate. So yun. So kailangan nyo yan is 2 original copies sa PSA. So kung mayroon kayong NSO, hindi po siya pwede. So PSA lang po ang pwede natin gamitin. Tsaka sa naman, sa pag-graduate ka, this is 4-year course yung kailangan natin. So kailangan natin ng TOR at diploma. So paano po yun? Kailangan natin ng authentication yung dalawa. So hindi po pwede yung nagpa-authenticate ka ng TOR tsaka diploma in sinero. So, magiging invalid siya. So, ang gawin natin is kuha tayo ng original, i-authenticate, and then original, Xerox, then authenticate. So, yun po yung ipapasa natin. So, dalawang copies nun sa atin. So, yun po yung kailangan. Tsaka, kung meron tayong LTO license, so yun din po yung papasa natin. And then, kailangan din po natin ng pag meron na po kayong initial yung requirements, so kukuha po tayo ng ating measurement dito sa station. So, bakit po ganito yon? Kasi po, pinabilis po yung process ng pag-apply sa atin para hindi na rin mahirapan yung mga and mabilis yung process. So, masasara talaga yung mga qualified. So, ano po yung kailangan yung kunin yung height, yung weight, tsaka yung BMI. So, meron po tayong required height, which is sa male is 157, and sa female is 152 centimeters. So, kung sa meters, 1.57 and 1.52 meters. So, yun po yung requirements na sa height. Tapos sa BMI naman po, meron po tayong tinatawag na normal range, which is 18.5 to 25. So pag below naman, underweight ka, pag overweight. So yun po yung dapat sa normal range po kayo para makapasa po kayo sa initial screening po. So yun, yung katropa. So yun nga, kung meron kayong makakilala dito sa Rapu-Rapu na gusto mag-apply para maturuan namin sila, so pupunta kayo dito para ma-fill up ng initial screening form. Pupunta kayo dito sa estasyon na namin, dala yung mga requirements para ma-check at mag-fill up kayo nito. Tapos ang aming
Meron kami ditong admin and AMS para i-assist kayo sa pagkuha ng DFI. So, pagkatapos ng pupunta kayo, tuturuan namin kayo doon sa e-hire na tinatawag para i-upload, mag-fill up, and i-upload ang mga documents na kailangan para sa application. Okay, yun. Tama yan, tatlong pangiman. So, pag-apply po kayo, kailangan po, pumunta po kayo naka-white t-shirt po kayo, round neck. So, huwag kayo pupunta ng naka-pula po kayo, bawal po yun. Saka dapat yung haircut nyo po, maganda yung gupit nyo po. Sa lalaki, short hair, clean cut, tapos walang bigote. So, ganun po yun. Sa babae naman po, dapat may yung pang-clip, ponytail. So, yan po yung kailangan natin para sa babae. Tapos, nakamaong pants. So, bawal po naka-shorts. Mag-apply po kayo naka-shorts. So, government office po siya, hindi siya po pwedeng magka-shorts po yun. Tapos, yung sapatos naman po, kailangan po naka-white shoes. So, ganun po siya, naka-garrison belt. So, yun po pa nag-apply kayo, naka-tuck-in din po yung white, Kasi, yun po, sa mga nag-apply dito, kailangan i-check din nila, i-assess din nila kung kami po yung nag-assess. Siyempre, dapat po, presentable naman po tayo kasi po, madami po uniform nag-apply. na kasi ang ina-apply nyo, kaya kailangan ganyan talaga ang damit nyo na suot. So, again, dagdag din doon po, dapat fingernails must be neatly trimmed, no nail polish, no jewelry or accessories, no earrings, no watches, no necklace, no bracelet, no ring. Maintain proper hygiene, wear clean and wrinkle-free clothing. So, dapat malinis. Applicants must appear neat, disciplined, and professional. Opo. Tapos, dapat ang pag-address nyo po sa sa mga personnel, sir, tsaka ma'am. Kasi ganun din po address namin sa mga applicants. Wag pong address nyo kuya, ate. Di ba? Para lang tropa, hindi po pwede yun. So, dapat proper addressing po sa mga proper personnel kasi nasa uniform po tayo. So, pinapractice din po natin dito yung respect and discipline. So, yun po yung After nito po, until ang application natin is until July 20. So, ang kagandahan po is pwede po kayo mag-apply until kahit weekends, open pa office. So, kung mayroon pa kayong gusto mag-apply dito, asikasuhin nyo na po. Ngayon, lalo na ngayon, kasi may ibang government office, bukas pa sila. Kung kaya mo masikaso ngayon, mahabol na pa yan sa Lunes. So, yun. Ano pa? So, pupunta kayo dito, yun lang muna ang kailangan nyo dalhin, yung Certificate of Live Birth, Certificate of Eligibility, Transcript and Diploma, LT o driver's license, if applicable. So, yun lang po muna dadalhin nyo, pupunta kayo dito sa estasyon sa oras na alas 8 ng umaga hanggang alas 5, bukas po ang aming opisina para tumanggap ng mga aplikante. So, ngayon is ilan na tayo katropa, sir? Lance. Lima na pala. Lima na ang nag-apply dito sa Rapu-Rapu. So, yun ang kagandahan kasi, kami pa mag-a-apply niya, lalo na sa 20. Mas pinadali na natin siya, sir. Mas hindi na kailangan pumunta sa Legacy para mag-screen. So, dito pa lang, sa stasyon, makikita na kayo, overweight ka, qualify, or underweight. So, sa later date naman, habang nagpa-process kayo ng application, kailangan nyo na rin i-prepare yung mga documents na i-upload. So, simulan natin sa application letter, stating intent to apply the position of Fire Officer 1 and addressed to Fire Chief Superintendent Bonito F. Maslang, DSC, Regional Director, BSP Region 5. Sunod naman, fully accomplished computerized PDS or personal data sheet notarized, administered by the administering officer with a recent passport size picture, CSE form number 212 revised 2026, which can be downloaded at the CSE website. Ayun, dagdag ko pala Naman. So, yung 2025, valid din pa rin siya. Kasi since September yung
September yung taking, and 3 may binigyan tayo ng CSC ng 3 months. So pwede pang CSC ng 2025 Yes, sir. until ngayon lang na September. Yes, sir. So, additional pa, 2 authenticated copy of transcript of records or TOR and college diploma. 1 photocopy and 1 original authenticated certificate of eligibility for CSE. It must be valid until 2 months after schedule of taking or site screening capture of eligibility using licensure examination and registration information system or LERIS authenticate certificate of competency at Marina IT. Marina board exam for 4-year course. Certificate of live birth issued by PSA or Philippine Statistics Office. Certificate of marriage issued by PSA for female applicants. So, kung kasal ka, babae ka at kasal ka, kailangan mo ang copy ng marriage certificate. 2 photocopies of completed PhilHealth member data record, Home Development Mutual Fund or Pag-ibig, and BIR PIN card. So yan na kailangan i-prepare para i-upload doon sa tinatawag natin BFP e-hire. Okay. So meron po karagdagan, sir? So, kailangan natin ng dalawang government ID. So, preferably yung driver's license and TESDA certificate. Lalo na kung nag-apply sa inyo, gusto ng mga special units like SRF or EMS. Siyempre, may ambulance tayo dyan, may mga equipments po tayo. Kailangan, meron po tayong technical skills. So, yun pong ID na yun, magiging edge po yun sa inyo pag papasok po kayo sa Bureau of Fire Protection. So, gayon. Tapos, clearances naman. So, kailangan natin ng barangay clearance, National Police clearance, Mayor's clearance, NBI clearance, Regional Trial Court clearance, and Municipal Trial Court. So, advice naman po namin, yung mga, asikasin nyo na po ngayon. Napo. Oo. Tapos, yun. And certificate of waiver approved by the chief. So, ito naman waiver. Explain ko lang po, dalawa po klaseng waiver natin. Meron tayong height and meron tayong age. So, pag sinabi pong age waiver, nasa within 31 to 35 kayo, so mag-apply kayo ng age waiver. Yan, yun nga lang, medyo matagal yung process niyan. And yung yung height waiver, so, ang nangyari po, bumaba kayo sa required height na 157 sa lalaki and 153 sa babae. So, yun po yung kukuha po kayo ng mga waiver po para maging qualified po kayo sa pag-apply. So, yun yung kailangan na. So, yun. Ano naman, sir, linawin lang natin ito sa driver's license. Preferably, pero di naman po siya required, valid driver's license with restriction 2 and 3 or CND. Sa 2 and 3 naman po kasi, sir, ang 3, ang ibig sabihin yan is sa mga long vehicle, kagaya ng fire truck. Kaya po, na driver ng fire truck, meron ako, sir, na restriction code 3, which is sa 8 years in service ko, yun talagang in-apply ako noon pa pagiging driver ng fire truck. Tapos, kailangan po, kung mag-add kayo ng restriction 3, kailangan nyo po kumuha sa TESDA ng certificate pagpa-assess. So, kami noon, nung nag-apply kami way back 2018, so, kung nag-apply ako sa driver category, kumuha ko ng TESDA certificate, NC2. Ang NC2 kasi, sir, is small vehicle. At sakyan. Mga maliliit, nasa gross weight ng 4-5 pababa. So, pag 3 naman, sir, yan na yung mga bus, truck, malaking truck. six-wheeler, kagaya natin, part block natin. So, kailangan, mas maganda kung meron kayong TESDA NC2 and NC3. Para sigurado talagang marunong kayong mag-drive. So, sa link naman po na susubitan nyo, ang website po is https://bfpehire-luzon.tech/ So, yan po, ang Bureau of Fire Protection po ay nakikiisa sa Oplan Tindig na ang pag-apply po sa Bureau of Fire Protection ay walang bayad. Ngunit po namin, wala pong bayad. Wala pong bayad yan. So, kung meron po sa inyo nagsasabing may bayad po,
So, wag po kayo maniniwala dyan kasi scam po yan. So, kayo so, kung sakali mayroon pong mag-offer sa inyo ng ganyan, pwede nyo pong i-report namin sa station namin. Yan po ang hotline number nasa screen, 0917-113-0185. Or pwede po kayong mag-report sa aming provincial office ng BFP or regional office na nakapost po palagi sa aming page and sa page po ng Bureau of Fire Protection Bicol Region. So, i-follow sa mga aplikante po, i-follow yung BFP Bureau of Fire Protection Bicol Region na page. So, doon po nag-update every day and timely sa mga process sa pag-a-apply. So, yun. So, salamat po sa mga So, andyan na lang po kami. Andito po kami sa station. Every day, yung mga gusto pong mag-apply, pwede po namin kayong i-guide sa mga requirements mo ninyo. Kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo pumunta dito. So, yun. So, Salamat bago tayo pagpaalam, mag-ano muna tayo, yung konting activity naman natin na ginawa ngayong July. Sige. So ngayon, nagsimula tayo sir noong July 1, nakiisa tayo sa NDRR kickoff. Kasi NDRR month ngayon. So yan, noong July 1, nagkaroon tayo ng Zumba and Parade. Tapos, nakiisa din tayo sir sa nila, Kinang drive. noong July 7. Nagkaroon tayo ng clean-up drive sa poblasyon. So, nung 14 naman, nung 14, July 14, nakisa din tayo sa tree planting activity. Oo. Tapos nung 16, which is yesterday, meron tayong sa Bugtong. Bugtong naman. Tapos yung gabing yun, nagkaisa tayo sa very good na activity. Zumba. Oo. So ngayon, dahil sa tumo tayo, Sa Bugtong, nagkaroon tayo ng BLS, nag-lecture tayo sa BLS sa Bugtong High School. Kasama natin ang katropa nating MDRRMO. Tapos yan, marami pa tayo sa naka-line up na activity, mga BLS lecture sa 23, July 23 and July 24. So, dalawang araw yan sir. Ikaw pa sir ang magtuturo na. So, hindi na. Sa na tayo? Sa isang grupo na tayo na. Kasi sa kabilang shift. So, yan. na tayo. Magkita-kita tayo sa Masaga High School and DAP. So, yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ang Bureau of Fire Protection Lapu-Lapu Fire Station ay nagpapasalamat po sa pagbibigay ng opportunity sa amin para makapagbigay ng informasyon at kaalaman. So, ako po si Katropang Lance. Ako na po si Katropang Eman. So, Diyan na lang po muna. Salamat sa lahat ng tagapakinig at nanood. At kami ay nagsasabing, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Salamat po. Bye! Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth out in